Hello there, Capricorn sign. Okay. Capricorn sign, welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of June for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So Capricorn, hindi lahat ng Capricorn maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Capricorn sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So Capricorn, if hindi kayo naka-resonate at all, then this reading is not for you. So I'm going to pull an oracle card. So I'm going to see kung ano yung situation ninyo since nahulog na isa. And this is your situation. Okay? And later, titignan natin kung ano yung mga possible na pwedeng mangyari this month of June based sa story na makikita natin dito. So, Capricorn, grip, anchor, chains, way down. Nahihirapan ka, nabibigatan ka sa sitwasyon. So, tignan natin yung situation ng person mo. Negotiator, bargaining, begging. So, your person is begging you and sa'yo ang pikat nito. Let's see kung bakit. Ang bigat ng nararamdaman mo, Capricorn. What happened? Gracious. Nag-burp ako. What happened? So, Capricorn, I can see here na mabigat talaga kasi parang feeling mo dahan-dahan na kayong nawawasak ng person na to eh. So, parang I think yun talaga yung nangyari. Nawasak talaga kayo. Parang dahan-dahan pa nga siguro nangyari to until sa nawasak na talaga. Pero this time around, while nasa point ka pa talaga siguro ng healing, bumabalik to. Nag-o-offer siya sa'yo ulit, nagbe-beg siya sa'yo ulit na kausapin ka, patawarin ka, balikan mo siya, or ganyan, tanggapin mo siya ulit. Nag-o-offer siya sa'yo ng second chance. Might be married kayo ng person na to, kasi meron ditong marriage card, or might be this time around, nangangako na siya sa'yo ng proposal, marriage, or something. Dahil baka matagal na din kayo, dami yun ang pinagdaanan ng person na to. So, or baka married talaga kayo, okay? So, depende yun kung saan kayo naka-resonate. Takes what resonates. So, on your part, Capricorn, ang bigat to para sa'yo dahil hindi mo alam kung anong gagawin mo dito. Parang, halos nasa point ka na napagod ka, nasaktan ka, and tapos kayo, nag-heal ka, okay na sana, mas parang dahan-dahan ka ng sumasaya, then bumabalik siya. And bumabalik din lahat ng memories, bumabalik din lahat ng bigat na pinagdaanan mo sa person na to. But the thing here is, sabi ko nga, baka nga you are married, might be, or live-in ba kayo, may responsibility kayo or something. Iniisip mo din to. So, kaya nahirapan ka. Parang feeling mo, ayaw mo na siyang tanggapin, pero gusto mo din ng something na buo, yung pamilya could be, or gusto mo din ng maayos yung sitwasyon. Bakit ba siya bumabalik? Capricorn. Bakit bumabalik yung person mo sa'yo ngayon?
So, really, as a point na gusto niyang maging masaya kayo ulit. To be happy and fulfilled. Nagkaroon sa kanya ng realizations. Might be also awakenings. Nakikita ko talaga for, married couple. Or live-in, ganyan. Na may binuo kayong pamilya na nito. Ito kasi yung gusto niya mabuo ulit. Kaya nang gusto mong mangyari din. Parang iniisip niya yung responsibility niya sa'yo. Nagkaroon sa kanya dito ng realization. And yun, parang gusto niya maging happy ulit. Gusto niya mabuo ulit. Hindi siya nakatulog thinking about that. Parang na-stress siya sa mga past few days nung hindi kayo okay. And then, parang as a point na he wanted to decide talaga. Inobserve niya pa ata yung situation dito Inobserve niya pa. Pero hindi siya nakamove on. Kumbaga nagsisi siya. Nagsisi siya na umantong kayo sa ganito. Dapat hindi ko hinayaan na yung mga nangyari. Hindi pa naman totally nakikita yung cheating dito. Ano man yung mga reason, ano man yung mga dahilan. Just comment down below kung bakit kayo humantong sa ganito. Iniisip niya yung pamilya. Iniisip niya siguro yung mga anak ninyo o anak ninyo na naapektuhan din sa sitwasyon. Kaya bumabalik siya. Okay. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo, Capricorn, para sa'yo? Honestly, ang feeling niya talaga on your part, hindi ka sure na tanggapin siya. Ramdam niya yun. Parang hindi ka sure sa decision mo na about sa pagsasama ninyo ulit. But then, nandun pa din siya sa point na willingness pa rin niya na mag-offer sa'yo ng victory in life. Naramdam niya sa'yo yung confusions mo about sa decision. Pero parang para sa kanya, feeling niya, pareho naman kayong yung gusto ninyo Madami kayong pinagdaanan. Kilala mo na to. I mean, kilala ka na niya. Alam niya na pareho niyong gusto na mabuo ulit yung pamilya. Kasi feeling ko nung time na hindi kayo okay, siguro sinabi mo to sa kanya. But then, you just let it go because yun yung kailangan, yun yung gusto niya mangyari. And this time na-realize yun is, feeling ko iniisip niyo dito yung anak ninyo. Pareho, both sides. Siya ganun din yung iniisip niya Baka some of you lalaki yung anak dito. Anyway, very disappointed. Alam niya, ramdam niya yun sa'yo. Yung disappointments mo. Kaya nga pinapakita niya talaga sa'yo yung willingness niya to change. And parang maging matured enough to handle the situation, na mag-focus sa responsibility na meron siya sa'yo, sa inyo. Nag-aantay lang din talaga siya ng sign from you, answer from you. Naniniwala pa din naman siya na mahal mo pa rin siya. And naniniwala siya na magkakaayos pa din kayo one day. Dahil might be nga, you are married. Parang ayusin ko to, alam ko maayos din namin to. So, ano yung nararamdaman mo? Bakit ang bigat-bigat ng nararamdaman mo, Capricorn? Okay. Kaya mabigat yung nararamdaman mo, Capricorn, kasi sa totoo lang, ayaw mo na, nawalan ka na ng gana. Parang ano ka na feeling cold ka na sa kanya, sa pagbabalik niya. Kaya nga may negotiator is trying to beg, is trying to tell you everything na as much as possible para makuha kanya balik. And ikaw cold na yung nararamdaman mo sa kanya. Parang distance na. Ay, hindi ka na sobrang
like same as before. Parang aloof ka na in a way. So, parang as a point na guarded ka na. Dahil na din sa ginagawa niya siguro, dahil sa mga nangyari. Sa mga nangyari before. Ayaw mo na mangyari ulit yun. Pero yun nga, napagod ka na din mag-antay sa kanya na magbago siguro din. Isa din siguro yun. And now, na bumabalik siya, parang as a point na iniisip mo, kasal kami. Ayaw ko na sana, pero iniisip ko din na gusto kong buuin yung pamilya. Kaya ang bigat-bigat ng nararamdaman mo ngayon, ang hirap para sa'yo, yung mag-decide dito. Guguluhan ka talaga dito eh. Because parang gusto mo na talaga na maglakas loob na magpatuloy na, mag-move on na. You really want that already. Pero parang iniisip mo din yung might be yung anak nga ninyo, yung mga anak ninyo or anak ninyo. Nag-uusap naman kayong dalawa. Pero detached ka na din. Parang cold ka na sa kanya. Dahil na din sa pinanggagawa niya. Alam mo, parang more on yung pag-uusap nga ninyo, parang lagi kayo nagtatalo, or sabihin natin na hindi kayo nagkakaintindihan, laging may sakit, mga harshful words na nabibitawan, ganoon. Pero hindi siya gumigive up kasi nga is trying to negotiate and begging you para mabalik kayo sa isa't isa. So, ano yung possible na pwedeng mangyari this month of June? Mahirap kasi kay Capricorn yung makalimot. Yun yung mahirap talaga. Magkaayos man kayo ng person na to, magkabalikan man kayo, pero hindi na kayo magiging katulad ng dati. Sa konting galaw, sa konting pagkakamali, at kahit hindi reason ng pagkakamali niya yung nangyari before, ibabalik mo pa rin yun sa nangyari before. Kung kahit yung reason lang is hindi siya nakabili ng ulam, at nagtalo kayong dalawa, ganyan. Then, biglang ibabalik mo. Alam mo, hindi ko nakalimutan yung ginawa mo noon, ganyan. Kasi mahirap talaga makalimot si Capricorn. Kaya niyang makibagay. Kaya niya makisama. Pero yung asahan mong kalimutan niya yung nakaraan, mahirap kay Capricorn yun. So, ano yung pwedeng mangyari before? Anong pwedeng mangyari this month of June? Well, Capricorn, I can see here, alang-alang sa anak ninyo. Magsasama kayo ulit. Bubuuin ninyo to again, alang-alang dito. Pero, hindi, as I said, hindi mo makakalimutan yung nangyari nakaraan. Masasaktan, magpapatuloy kang masasaktan. Para bagang kung makikita mo siya, maaalala mo yung ginawa niya. Pero, hopeful ako in the future. Kasi nakita ko dito na magpapakita naman talaga siya ng effort, na mag-focus na talaga siya sa inyo, sa responsibility niya sa inyo, maging matured enough na siya to move forward towards with you, alagaan kayo na, pamilya na lang yung iisipin niya, and marriage ninyo. So, parang mag-e-effort talaga siya to focus sa pagsasama ninyong dalawa. Dahil nga, pinili niya to, decision niya to. Pero yun nga sabi ko, on your part, hindi ka makakalimot talaga sa nakaraan. May tendency, sa bawat pag-aaway ninyo, ibabalik mo yun. So, I just really hope that your person is kaya niyang akuin yun. Kaya niyang dalhin yun para mapunta lang kayo kumbaga, para tatagal lang kayo. Dahil married kayo eh.
para magkaayos lang kayo. Kasi feeling ko, grabe din yung patience ng person mo dito sa pagbalik niya. Nakikita ko talaga dito na ipapakita niya talaga yung best niya na nagbago na siya. So, siguro mapapansin mo din naman, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, magiging suplada-suplada ka na sa kanya. Hindi din sa lahat ng pagkakataon na lagi mo na siyang pag-iisipan. Siguro may times na magiging okay din kayo. Pero pag dumadating kasi yung times, in the future to na magtatalo kayo, mahirap kasi mababalik talaga sa'yo yung nakaraan. Yun yung mahirap sa'yo sa Capricorn. Yun. Pero, pero hindi ko nakita dito yung paghiwalay. Hindi. Parang feeling ko, yung person mo, he or she will going to try to understand. Mag-e-effort pa din talaga siya. Kahit pa makakaramdam siya ng sometimes, okay, detach. Pero alam mo, magsisi talaga siya. Mapag-isip niya to, darating yung araw in the future na dapat hindi ko na lang ginawa yun. Siguro hindi niya na ako pag-iisipan ng ganito every time. Pero papakita naman niya sa'yo na hindi niya nagagawin to. At aayusin niya na talagang lahat. So, yun. You might be dealing here with Capricorn, might be with the same Capricorn or Leo, Aries, Aquarius. Yun. Sagittarius could be. Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. Thank you and God bless.